Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Sabat ang ipinapabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Tayo po ay live na sumasapit ngayon sa inyo. Ang petsa po natin ay June 10, 2023 sa ganap na alas 3:16 na po ng hapon. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang atin pong paksang pag-uusapan, may kinalaman po ito sa civil and religious liberty on target. Well, yan po yung ating paksang pag-uusapan, yan po yung ating paksang lilimiin at himay-himayin. Tayo po muna ay magtalaga sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng isang panalangin. Mapagpala at banal naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong niloob ninyo na makapag-programa sa araw ng Sabat at sa oras na ito dalangin namin ang pangunguna ng banal na Espiritu at bigyan ng kapangyarihan ng boses ang inyong abang lingkod upang magamit ito at mabanggit yung mga bagay na makapagbigay ng luwalhati sa inyo at makapagpalakas ng pananampalataya ng aming mga kaibigan at mga kapatid na nanonood at maging sa mga manunood pa. Ipagpatawad, Ama, ang anumang kasalanan upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Eto. Simulan natin ito pong pagtalakay nito pong paksa natin, no? Na kumbaga matinding kumbaga dapat nating maunawaan yung nagaganap sa ating sanglibutan ngayon, no? Ngayon, may mga issue pa anyway, bago ko ituloy. May mga issue kasi kagaya ng mga nabanggit natin ng mga nakaraan dahil sa concern na rin ng mga kapatid, no? Patungkol doon sa isang aklat na tumutuligsa sa mga tumatalakay doon sa Vatican at yung Project Laudato Si at iba pa. So, pupuntusan natin yung ilang mga punto para ito sa ikatututo ng mga kapatiran at huwag lang tayo magbase sa ating mga emosyon, huwag tayo magbase sa kawalang alam sa mga bagay na pinag-uusapan. Kasi sa akin dito, kapag hindi alam yung lalim ng usapin, huwag sana kayong tumuligsa kasi lumilitaw lamang ang inyong kakulangan, no? So ang gawin natin ay ipakita natin yung sinasabi ng Panginoon kung makatotohanan ba ito pong mga nagaganap sa kasalukuyan, mga current events, lalo na yung kasigasigan ng Vatican. Wala nga bang kinalaman sa Bible prophecy? Yan. Ang bilis lang ho kasi magbanggit ng iba para matapos lang yung issue. Hindi, mga conspiracy theory lang yan. Yun yung punto natin na medyo kulang talaga sa pag-aaral yung iba, no? Pagdating sa issue na yan o sa usapin na yan. So hindi naman natin sila sinisisi. Siyempre, ang akin dito ay yung mga kapatid. Hindi yung mga personalidad. Yung mga kapatid na magkaroon ng kaalaman at hindi mapigilan na usisain kung ano ba talaga yung nagaganap, no? Sa sinasabi ng Panginoon at dito sa mga current events. Huwag nating pabayaang maging mga tamad. Yung iba, dahil sila sasabihin lang nila, hindi, conspiracy theory lang yan, then end of story. Hindi ganon. Tingnan nyo bigay natin yung mga principle na sinasabi mismo ni Ginang White. Ito, pakinggan nyo at sa Bible syempre. Maya-maya babasahin natin. Ito yon. Sabi rito ganito. Pansinin nyo po ito Those who dig beneath the surface discover the hidden gems of truth. The Holy Spirit is present
with the earnest searcher, present. Its illumination shines upon the word, stamping the truth upon the mind with a new, fresh importance. The searcher is filled with a sense of peace and joy never before felt. Napansin nyo yan? Yung naka-underline, mga naka-highlight ng yellow, yung mga naghuhukay sa ilalim, no? Yung mga naghuhukay, siyempre, dig deep, no? Yung mga naghuhukay ay makakatuklas ng mga nakatagong ginintoang katotohanan o mga gems of truth, mga diamante ng katotohanan. Sa pag-aaral ho, gaya ng madalas nating banggitin dito, wag lang tayong tumingin doon sa surface. Simulan natin from surface, mag-dig deep, maghukay. Dahil yung mga mahalagang bato ay wala yan sa ibabaw, yung kayamanan kumbaga. Hinuhukay yan. Kaya sa pag-aaral din ng kayamanan ng salita ng Diyos, hindi po tayo tumitingin sa ibabaw lang. Hindi nagtatapos doon. Pinagpapatuloy natin yan, hinuhukay natin yan. At ang banal na Espiritu ay laging nandyan. Okay? Yan ang kagandahan na, kumbaga kasiguruhan, ang banal na Espiritu ay laging nandyan para dun sa mga earnest, mga nagnanais na makaalam ng katotohanan, sa mga nagsasaliksik. Bibigyan sila ng kaliwanagan ng Panginoon. No? Illumination at stamping the truth upon the mind. Yan yung itatatak sa isipan ng mga nagsasaliksik. Itatatak ng banal na Espiritu sa isipan yon. At kapag nakatuklas, no? Dahil sa ganitong pagnanais ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos, yung mananaliksik ay nagkakaroon ng kapayapaan at kagalakan na hindi dati naramdaman. Yun ho ang ating experience, kagaya ng sinasabi dito. Sa mga nagsasaliksik ng katotohanan at nakita nila yung katotohanan yon, ang mararamdaman nila ay alin? Kapayapaan, kagalakan. Di ba? Ang iba pag nag-isip, lalo na sinasabi nila, yung mga conspiracy theorist na yan, mga paranoid. Yan yung mga taong laging takot. Meron ba takot na ganito? Ha? Ang mga nakakatuklas ng katotohanan ng Diyos, nagiging mapayapa yan. Ha? Meron silang kagalakan sa puso. Bakit mapayapa? Kasi nakikita nila yung ipinapakita ng Diyos dahil sila mga masisipag mag-aral ng salita ng Diyos, Bible, Spirit of Prophecy, at yung ating fundamental teachings. Okay? Yan muna ang dapat nating maintindihan sa punto na ating sinasabing yan. Bakit? Kasi tingnan nyo eto, tuloy natin. Lagi nating tatandaan ito, no? Sabi ni Ginang White, it is Satan's object to divert the attention from the third angel's message to side issues, that minds and hearts that should be growing in grace and in the knowledge of the truth may be dwarfed and enfeebled, so that God may not be glorified by them. Napansin nyo yan? Yung layunin ni Satanas, no, ay ibaling ang pansin mula sa third angel's message patungo sa mga side issues, yung mga minor na usapin. Ang ginagawa ni Satanas, no, para maalis ang pansin ng mga miyembro ng Remnant Church, ang gagawin niya, iibahin niya, ibabaling, dadali ni Satanas, ibabaling niya yung miyembro ng Remnant Church, no, na kanyang maaakay, patungo doon sa mga maliliit lang na usapin. At marami ang mahilig dyan sa maliliit na usapin. Yun ang gustong pagbuhusan nila ng lakas. Dahil ang layunin ni Satanas, kapag ang miyembro, no,
ng Visible Remnant Church ay nakatuon lang sa mga maliliit na usapin at hindi nakafocus doon sa third angel's message, which is the warning about receiving the mark of the beast. Kapag nagtagumpay si Satanas na mailayo ang pansin ng miyembro dito, no, patungo sa mga maliliit na usapin, yung isipan ng mga taong yon ay magiging bansot at mahina. Dwarf and enfeebled. Bansot at magiging mahina. Para ang Diyos ika ay hindi maluwalhati. Paano ba naman mo luluwalhatiin ng Diyos? Kung ang isip mo, ang gusto mong pag-usapan, maliliit na usapin. Huwag nating pag-usapan, ika, ang patungkol sa Mark of the Beast. Kasi magagalit ang Papa sa Roma. Ang ganda-ganda ng ginagawa ng Papa sa Roma tinutulig sa ninyo. So dito nakikita natin yung mapanganib na prinsipyo ng mga ganong uri ng tao. Na sila ngayon, sa halip na itaguyod ang watawat ni Kristo, tumayo sila sa ilalim ng watawat ni Satanas. Yan yung katotohanan. Kasi kung ikaw'y naniniwala pa rin hanggang ngayon, na ang little horn ng Daniel 7 at ang leopard-like beast ay kaaway ng Diyos, hindi mo tatayuan dyan. Lahat ng gagawin yan para sa ikapapahamak mo. At nadaya na nga yung iba, lalo na sa panahon ngayon, para tumayo sila at ipagtanggol ang Papa sa Roma. Di ho ba? Hindi nila naiintindihan, no, na ang current events na nagaganap ngayon nandun sa Bible, nandun sa Spirit of Prophecy, kompleto ang ebidensya. Ang problema lang, gaya ng sinasabi natin, nasa tungki na ng kanilang mga ilong yung langaw, di pa nila nakikita. Yun ang malaking problema. Kaya nga ang title natin, Civil and Religious Liberty on Target. Kaso hindi nila naintindihan yun. Na on target ang civil and religious liberty. Meaning malapit na yung wakasan. Tuloy natin para maintindihan ng marami dito. Ngayon, ito kasi, madali lang nilang sabihin yung salitang conspiracy theory. Tandaan natin na meron kasi naman talaga na gumagawa o gumagamit ng ganitong kapamaraanan na kumbaga parang banat dito, banat doon, yung parang walang pakundangan. Hindi maingat. Meron talagang mga ganon, mga tourist yun. Pero kapag pinag-usapan kasi yung totoong conspiracy, anyway, i-define muna natin. Ano ba pag sinabing conspiracy? Pag sinerch nyo yan, iba-iba yung makikita nyo yung pakahulugan yan. Doon muna tayo sa definition of term. Pag sinabing conspiracy, merong plotting. Diba? Plotting. Tapos collusion. Ibig sabihin yun nga, yung mga pagpaplano, pagsasama-sama, connivance, machinations, collaboration. Yun yung at least 5 na nakita natin na meaning ng conspiracy. So pagdating sa usapin ng conspiracy, meron nga ba sa Bible? O wala? Meron nga ba sa Spirit of Prophecy? O wala? Yun muna ang dapat maintindihan kasi hindi mo tayo basta-basta pwede magbitaw ng mga salitang hindi mo mismo maintindihan. Kaya nga doon sa libro na sinend sa akin ng ating mga kapatid, anyway, mga kapatid, concerned lang naman sila. So binabasa ko at darating ang time na titingnan natin yung mga punto doon na nung sinilip ko sabi ko hindi nga nila alam yung pinagsasasabi nila. Yun ang malaking problema Mismong yung mga ginagamit nilang terminology, hindi nila naiintindihan. Kaya nga ang tanong ko dun sa isang kapatid, wala ba nag-edit niyan? Hindi nila naintindihan, nakakahiya. Yun ang problema doon Gaya nga doon na binanggit ko, no? Ito mga bagay na ito, mga prinsipyo na gusto kong ipaunawa sa inyo mga kaibigan, no? Lalo na kung magbabatay halimbawa tayo sa Spirit of Prophecy, no? Siyempre, first and foremost, sa Bible. Kinakailangan nating maintindihan lagi yung mga punto na sinasabi doon at yun ay nakabatay rin yung mga prophecy doon sa, siyempre, Bible, Spirit of Prophecy, doon sa mga naging takbo ng kaganapan. No? At nais kong ipakita ho sa inyo, speaking doon sa mga evidence, maliwanag na sinabi ng Panginoon.
Ito ang tatandaan nyo lagi mga kaibigan na kahit dito sa korte ng tao, binasa ko yung sinabi mismo nung founder ng law, batas sa Harvard, yung naging Kristiyano na si Dr. Simon Greenleaf. Ito tandaan nyo lang, prinsipyo lang yung sasabihin ko sa inyo. No? Pagdating sa usapin ng evidence, ayon sa pwede kong maituring na genius, i-research nyo na lang yung history ni Dr. Simon Greenleaf ha. Siya yung founder ng law sa Harvard. So, pag sinabi naman kasing Harvard, iba talagang dating niya. Tapos, founder pa siya ng Principles of Law. So, I presume na kilala dapat siya ng mga abogado. ng mga huwis. Dahil ganun kahusay si Dr. Simon Greenleaf. At dati po, siya ay against sa Christianity. Dahil hindi siya naniniwala na mayroong Hesukristo na nabuhay. At hindi siya naniniwala na mayroong nangyaring resurrection. Kaya nga para sa kanya, bogus ang Christianity. And then after that, ginamit niya yung batas para patunayan na hindi totoo ang Christianity. After years of study, yun. Nakilala ni Dr. Simon Greenleaf si Jesucristo na totoo nga pala. Totoo palang napako siya. So ang punto na gusto kong sabihin dito, ang ginamit niya ay evidence. To find out kung totoo nga ba o hindi ang Kristo. Napatunay niya, totoo. Ginamit niya yung batas. Pagdating sa ebidensya, sinasabi niya ganito. Sa ebidensya, hindi pinag-uusapan dito yung demonstration or demonstrative evidence. Pag sinabi kasing demonstrative evidence, kumbaga parang triangle. Patunayan mo ang triangle ay may tatlong sulok. Siyempre, ang dali-dali, kahit nakapikit ang mata, kaya nating patunayan ang triangle may tatlong sulok. Pag sinabing 1 plus 1, of course, 2, pikit mata. Yun kasi ang ibig sabihin niya ng demonstrative evidence. Hindi ibig sabihin ganun yun. Para mapatunayan ng totoo, at yun lang ang ebidensya na iyong pagbabatayan. Ano ang sinasabi niya na ginagamit na evidence? Sabi niya, moral evidence. Kasi pag moral evidence, nakabase ka rin doon sa regular na nagiging takbo sa pag-iisip, galaw, panukala ng isang tao. Dahil tao ka eh. So ang tao kung minsan hindi consistent sa kanyang sinasabi, pero yan ay katunayan lang na siya ay tao. So mayroong mga kapamaraanan ang korte, ang judge, to identify kung nagsasabi nga ba ng totoo ang isang tao, batay sa kanyang ikinikilos, sa kanyang sinasalita. Kayang-kayang gawin ng korte yan, of course. Expert sila dyan. At ang punto lang na sinasabi natin dito, yun ang sinasabi ni Dr. Simon Greenleaf na hindi kailangang demonstrative evidence. It is moral evidence. See? O ngayon, dun sa mga nagsasabi kasi na walang factual evidence ang conspiracy theory. Ang punto dyan kasi, inaral nyo ba? Yan ang problema eh. Ang nangyayari sa mga nagsasabi na meron bang factual evidence, katulad sila ni Juan Tamad na nakahiga lang sa ilalim ng puno ng bayabas at nagaantay mahulog yung bunga. At yun yung para sa kanila factual evidence. Di ba hindi magandang prinsipyo yung ganun? Ngayon ito, sa Bible, ito, sabi ng Panginoong Jesucristo, gusto ko pong maintindihan ninyo, kapag pinag-uusapan po ang ebidensya, lalo na sa pinag-uusapan natin ngayon na itong church and state o religious and civil freedom is on target. Ito, sabi ng Panginoong Jesucristo. Pakinggan nyo mga kapatid at sundan ninyo. Matututo tayo sa mga prinsipyo lagi. Prinsipyo ang ginagawa natin dito. No? Matthew 7:15. Mag-iingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit, tupa. Datapot sa loob ay mga lobong maninila. Ayan. Maliwanag po ang babala ng Panginoong Yesus. Mag-ingat kayo. Kanino? Sa mga false teachers, bulaang propeta. Bakit? Ano bang merong appearance sila? Ang appearance nila, outward appearance, damit, tupa. Di ba ang tupa, lamb, ay sumisimbolo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, maamo, outward.
maayos. Pero yung loob ay lobong maninila, wolves. Ngayon, kung gagaya tayo sa mga nagsasabi na ano ba ang factual evidence na mayroong conspiracy? Kaya nga secret sila sabi nila. O ngayon, balik natin dito. Paano mo makikita ang factual evidence? Ang factual evidence nga, ang appearance niya, tupa. Tupa. So, hindi mo nga makikita yung lobo. So, ngayon, question mo ang Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, ano ang factual evidence? Kung nakabatay ka lang sa appearance, madadaya ka. Kaya nga natatawa ako dun sa librong yun. Grabe. Doon lang na sa portion na yun. Doon lang sa portion na pinag-uusapan ito. No? Can you imagine? Di nila alam yung sinasabi nila. Kaya mag-iingat kayo mga kapatid. Huwag kayong tumayo sa watawat ni Satanas. Doktrina ang pinag-uusapan natin at syempre yung kaaway ng Diyos, iba yung doktrina dyan. At gagawa sila ng lahat ng paraan para madaya ang bayan ng Diyos. At ang pandaraya, hindi po sila lalapit sa inyo, hoy, may masama kaming plano sa mundo sama kayo sa amin. Yun ba ang gusto nyo marinig na factual evidence? Try nyo pumunta sa mga bilangguan. Try nyo magtanong sa kanila kung may kasalanan sila o wala. Yung mga bilanggo. Maaaring may magsasabing, oo, may kasalanan ako. Pero, karamihan dyan magsasabi, wala kaming kasalanan. Meron bang kriminal na umaamin ng kasalanan? Hindi niyo alam pinagsasabi ninyo. O ngayon, paano natin malalaman, Panginoong Hesus? Kasi ang appearance niya, tupa. Pero ang loob pala, lobong maninila. Panginoon, ano ba yung factual evidence para malaman namin? Tingnan natin, sabi ng Panginoong Hesus. In verse 20, kaya't sa kanilang mga, ano yung sunod na salita? Bunga, ay makakikilala ninyo sila. Okay? Pasintabi lang, inom muna ako ng konting tubig. Yan. So ano yung sinabi ng Panginoon? Paano makikilala yung kaaway na nag-aanyong lingkod ni Kristo? Yun na nga, lobong maninila sa bunga. Lagi yan nasa bunga. Ganito lang mga kapatid, gusto ko paigsiin para masimplify natin kahit papaano sa tulong ng Panginoon. Meron tayong doktrina. Nasa ating 28 fundamental doctrines. Meron tayong spirit of prophecy na kinikilala ng church na si Ginang White ay propeta ng Diyos sa Seventh-day Adventist sa huling araw na ito. Maliwanag ho yun. Meron tayong mga panuntunan sa ating iglesia sa pangkalahatan na pinagkaisahan sa ating General Conference in session. Yan, marami pa rin naliligaw dyan. Kahit yung libro na ligaw na ligaw, hindi maintindihan yung prinsipyo yung pinag-uusapan kung ano ang General Conference in session at kung ano ang official stand. Sabi ko nga sa inyo bunga. Meaning, kapag ang sinasabi nila ay laban doon mismo sa paniniwalang kinuha natin sa Biblia, doon mo malalaman kung kaaway yan o hindi. Naghahanap ka lagi ng factual. Kung yung mga taong kaharap noon ng Panginoon, lalo na yung mga alagad, di sana nagtanong na sila. Ano ba yung itsura nito? Papaano ba? Aamin ba sila, Panginoon, na sila'y kaaway mo? Wag nating, yun na nga yung sinabi ni Ginang White, kapag ka umayon ka sa kaaway na mas gusto mo lang pag-uusapan yung maliliit na bagay, ang utak mo liliit, hihina. Focus ka sa mission ng church, which is the presentation of the three angels' messages. Ayaw nila sa prophecy. Nakakalungkot to. Iiwanan nila kung ano ang mission ng church para lang mapaboran ang Papa sa Roma.
Napansin niyo ho yun? Yung malaking pagkakaibang prinsipyo. Sa bunga, sabi ng Panginoon, di ba? Ha? Ang mabuting puno, hindi magbubunga ng masama. Ang masamang puno, hindi magbubunga ng mabuti. Ngayon, para sa mga taong ito, yung masamang puno na yon na ginagamit ng kaaway, nagbubunga ngayon ng mabuti. Kaya meron silang Laudato Si. Mabuti yan. Prinsipyo pa lang baliktad na Masamang ginagamit sila ng kaaway, hindi sila magbubunga ng mabuti. Yung turo ay para lasunin ang isipan ng tao. Ay kaya nga, nalason na sila. Nakapangilabot yung tinayuan nila ang watawat ng kaaway ni Emmanuel, ng kaaway ni Kristo. Supposedly, nandito tayo nagtatayo ng watawat sa ating Panginoon, of course. Pero iba nangyayari. So, balik tayo rito sa bunga. Ito yung tinatawag din ni Simon Greenleaf, Dr. Simon Greenleaf, na moral evidence. Bunga. Pasensya, minsan na-excite ako Kasi doon talaga makikita kung sino yung makitid at kung sino yung malapad. Di ba? Kapag sa salita kayo ng Diyos nakatayo, tatalino kayo. Tingnan nyo, sabi sa Great Controversy, page 593. None but those who have fortified the minds with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. Yun lamang pinatitibay ang isipan sa mga salita ng katotohanan ng Biblia. Sila lang ang tatayo sa huling araw. Very alarming. At syempre tayo nalulungkot na ayaw nating may mapahamak na sino man sa mga kapatid o maging mga kaibigan. Pero kung pairalin po ninyo ang isipang pagiging makasanglibutan at hindi nakatayo sa salita ni Kristo at ng Diyos, ay talagang ikapapahamak nyo yan. Yun ang magiging problema ho dyan. O ngayon, so maliwanag, moral. No? Moral evidence. It doesn't necessarily mean demonstrative evidence. Ganun yun. Kaya yun ang sinabi mismo ng Panginoon. Paano namin, Panginoon, malalaman kung lobo yan? Pero yun lang nga, ay, ang appearance niya, ang amo tupa. Bunga. Bunga. Dahil ang bunga, mula sa masamang puno, hindi magbubunga ng mabuti. And vice versa. Ang mabuting puno, hindi magbubunga ng masama. Pero ang masamang puno, hindi rin magbubunga ng mabuti yan. Ang masamang puno, masama bungan yan. Ang mabuting puno, mabuti bungan yan. Principle, di ba? Taas pupurihin natin ang Papa sa Roma. Ngayon ito. Sundan natin mga kapatid, kaya nga sabi ko, napaka-importante ng analytics. Nag-a-analyze tayo kasi yun yung punto na fortification of the mind. Ayon sa Great Controversy, page 593, pinatitibay sa salita ng Diyos. Eto, tingnan nyo, balik tayo sa Great Controversy. Page 571. Eto ang sinasabi rito. Pakinggan nyo po The doctrines devised in the darkest ages are still held. Let none deceive themselves. The papacy that Protestants are now so ready to honor is the same that ruled the world in the days of the Reformation. Ganda nito. Isa-isain natin Yung doktrina na ginamit noong madilim na kapanahunan. Alam natin yung history ng Dark Ages, di ba? Yung persecution ng papacy gamit-gamit ang mga emperor sa Roma. Pinersecute, inusig hanggang mapatay yung mga taong ayaw sumunod sa patakaran ng Papa sa Roma. Yan ang kwento ng Dark Ages. Yung doktrina na ginamit noong madilim na kapanahunan ay pinanghahawakan pa rin. Of course, ng papacy. Still held.
Yun pa rin yung pinangahawakan niya kung bakit maraming kaluluwa ang napahamak during that time. Pinangahawakan pa rin. Na-excite talaga ako minsan. Hindi ko mapigilang i-emphasize eh. Let none deceive themselves. Huwag ninyong dadayain ang inyong mga sarili. Napupurihin nyo na ngayon ang Papa sa Roma dahil mabait na yung kanyang ginagawa. May masamang puno ba nagbubunga ng mabuti? Huwag kayong padaya. Yung kapapahan ika na handa ng parangalan ngayon. Sipin nyo, yung mga protestante, ito, tandaan ninyo, 19th century or 20th century, sinulat ito ni Ginang White. Earliest part ng 20th century. No? Pero naisulat na rin ito nung late part ng 19th century, yung 1880s na Great Controversy. Handa na ngayong parangalan. Noon pa ito. Ngayon 21st century, pinarangalan na. Noong panahon na Ellen White, prophecy pa lang. Handa ng parangalan noon pa ng mga protestante. Ngayon na parangalan na ang Papa sa Roma. Yun pa rin ang ugali niya. Nung kanyang pinangunahan noon ang buong mundo. Tapos ngayon, it is very ironic na may mga kapatid tayo pinaparangalan. Iba talaga pag may sakit. They are ready to honor. Ngayon pinupuri na rin nila ang Papa sa Roma kasi maganda yung ginagawa. Wow! Naniniwala pa ba kayo sa spirit of prophecy o selective lang? Tuloy natin. Pinarangalan ngayon. Siyempre, nagkaisa na sila. Di ba? Tagal na itong nangyari. No? Tagal na yan. Di ba? Unity formation. Etong binabasa natin ngayon, yung naalala nyo, topic natin last week. Bahagi ito kasi ng Second Vatican Council. So meaning to say, kaganapan na lang ngayon yung mga nangyayari. So kompleto ng mga katunayan, dami-dami niyan. Hindi tayo nagkukulang ho dyan. Ngayon, di ba? Kaya nga ingat mga kapatid pag nabasa ninyo yung mga ganun agad. Magbasa na lang kayo ng last day events. Sabi nga ni Brother Rocky, basa ka na lang ng last day events. Mga eventist. Kasi event talaga yon. Eto, pinagtanggol din. Wala namang kinalaman yung mga Jesuit na yan. Ang kinalaman yung mga Freemason na yan sa usapin dito sa Bible. Talaga lang Balikan nga natin ito. Hindi ko alam kung nagbabasa ba itong mga ito ng Spirit of Prophecy. Eto, tingnan nyo, sabi mismo ng propeta ng Diyos. At tandaan natin na ang propetisang ito ng Diyos, hindi siya nagsasalita ng sarili niyang opinion ayon sa kanya. Yung mga sinasabi ni Ellen White, galing mismo sa Diyos. Meaning to say, hindi si Ellen White nagkakatha-katha. Hindi siya gumagawa ng kwento. Hindi siya nagko-conspiracy theory. Ito, pakinggan nyo. Great Controversy. Page 234. Tingnan nyo Throughout Christendom, Protestantism was menaced by formidable foes. The first triumphs of the Reformation past, Rome summoned new forces, hoping to accomplish its destruction. At this time, the order of the Jesuits was created. Isahin natin. Sa buong Kristendom, ang Protestantismo ay sinasalot ng matitibay na kaaway. Yung unang tagumpay ng Reformation, nakaraan na yun. Yung ngayon, ang Roma ay merong ginamit na bagong puwersa para sa pagnanais na mawasak itong ang Protestantism. Kaya nga sa kapanahonang ito, yung Order of the Jesuits ay
nilikha. Ano sasabihin nyo ngayon? Ay, opinion lang yan, Ellen White. Kagaya yung sinasabi nila Brother J.K. Abugan sa mga nalalaman nila sa mga ibang kasama, opinion lang daw ni Ellen White yung pinagsasasabi niya. Samantalang sa Ellen White, sinasabi niya, galing ito sa Diyos. Hindi ko sariling opinion yung mga sinusulat ko. So ngayon, malinaw na ipinapakita na itong Jesuitism malaking kinalaman sa usaping nagaganap since Reformation during 16th century. Sino may sabi? Si Ellen White. Saan galing yung pinagsasabi ni Ellen White? Sa Panginoon. Nangyari din ba yun sa kasaysayan? Of course. Obvious naman yan na nasa history, yung creation of Jesuits. At ang purpose niyan, iwasakin nga ang Protestantism. Ngayon, ang hindi naintindihan ng iba sa salitang wasakin o destruction, ang iniisip nila, papatayin. No? Hindi ganun yung paraan. At yun nga, nangyari ngayon, naging matagumpay sila. That's why, remember, during 2014 speech of Anglican Bishop Tony Palmer, sa harap ng Pope of Rome, na si Francis, at sa harap ng mga directors ng evangelicals, at sila'y nagpapalakpakan, anong sabi ni Anglican Bishop Tony Palmer? The protest is over. 3 times. 3 beses niyang binanggit na ang Protestantism ay tapos na. At anong sabi niya? We are all Catholics. Palakpakan, mga evangelicals. Next time, papakita ko na lang sa inyo yung video, ha? So, yan yung napakahabang panahon na isa sa agenda o target. Nito pong matibay na puwersa na ito para hindi na ang focus nila patungkol sa Antichrist ng Bible, hindi na ang Papa sa Roma. Kaya nga sila nakipagkasundo na sa Papa sa Roma. Then, generally speaking, the protest is over. Pero syempre, merong nasa minority na mga Protestants na tumatayo pa rin sa sola scriptura, sa salita pa rin ng Diyos, at hindi bibigyang parangal ang Papa sa Roma. So, conspiracy theorist ba si Ellen White? Pakita pa natin, ha? Sabi pa rito, ano pa yung, ito, dinescribe ni Ellen White yung grupo. There was no crime too great for them to commit. Wala daw anong krimen na mabigat para kanilang gawin. No deception too base for them to practice. Walang anumang pandaraya, gaano man kababa na hindi nila kayang gawin. No disguise too difficult for them to assume. Walang pagpapanggap na hindi nila kayang gawin. Bowed to perpetual poverty and humility. It was their studied aim to secure wealth and power, to be devoted to the overthrow of Protestantism and the re-establishment of the papal supremacy. Diba? Ito yung aim ng Jesuitism. Ibagsak ang Protestantism, meaning the principles of Protestant supposedly sola scriptura, pero ngayon hindi na. At para maibalik uli ang papal supremacy. Nakikita nyo na ba ngayon na, of course, amoy na amoy? Papal supremacy. Okay? Malapit na tayo sa dulo kasi. Eto ngayon, tuloy pa natin, ha? Anyway, dito nadadaya yung marami kahit mga kapatid. When appearing as members of their order, they wore a garb of sanctity. Ano ba sabi ni Kristo sa Matthew 7:15? Ito ay principle. Sila'y nagdadamit ng kabanalan. Went about doing good. Ginagawa mabuti. Kaya para magtanong sila, nasaan yung factual evidence na mayroon nga silang masamang ginagawa. Nakakatawa, di ba? Meron bang kriminal na umaamin? Nagagawin ko ay masama. Nang masama, iplano ko. Eto, ang plano ko, masama, ibubulgar ko sa mundo. Yan ang gustong marinig nitong mga to.
Kaya ingat mga kapatid, huwag niyong paliitin ang utak niyo ha. Huwag masyadong mababaw. Delikado tayo. Delikado pala kayo. Under various disguises, the Jesuits worked their way into offices of state, climbing up to be counselors of kings, and shaping the policy of nations. Nagbigay na ang Diyos through Ellen White nung gagampanan nito. At doon nga sa punto, paano makikilala? Sa bunga. Tingnan nyo ito ha. Maging sa mga offices of state, paparoon sila, magpapanggap, at huhubugin, shaping. Huhubugin nila yung pulisiya ng mga bansa. See? Huhubugin. So meaning, kung ikaw ay gumagamit ng analytics, merong prinsipyo ang isang bansa. Meron silang pulisiya. At kapag naiba ang pulisiya niyan, meaning, merong gumawa ng pagbabago. At ito na nga, yung gagampanan na trabaho nitong sinasabi ng ibang mga kapatid na walang kinalaman yan sa usaping nangyayari ngayon, ang Jesuitism. So, kapag ganon, mga kapatid, huwag niyo nang paniwalaan si Ellen White. Kasi ano pala siya? Gumagawa ng kwento. Di totoo yan. Opinion lang niya yan. Yan ang gustong ipakita sa inyo ng libro na yon, na huwag niyong paniwalaan si Ellen White. Sila yung paniwalaan niyo na nagdadaldal lang na walang ebidensya. Yun ang gusto nila mangyari ngayon. Daldal ang puhunan, sulat ang puhunan na walang maipakitang, sabi nila Ellen, factual evidence. Tuloy natin. Ito na, yung binanggit ko kanina. Ito kasi noon pa may mga nagki-questions kay Ellen White. Talagang inaano siya, tinutulig siya maging ng mga kapatid. Noon pa. Sabi rito ni Ellen White, Testimonies, my work bears the stamp of God or the stamp of the enemy. There is no halfway work in the matter. The testimonies are of the Spirit of God or of the devil. Dalawa lang naman ang pagpipilian natin. Kung yung gawain ni Ellen White ay merong stamp ng Diyos or stamp ng kaaway, dalawa lang yan. Huwag kayong hindi naman choosy. Dalawa lang ang pamimilian. Kung naniniwala ka na sa Ellen White galing sa Diyos, gawain ng Diyos ang ginagawa niya. Of course. Kung sa Ellen White, yung ginagawa niya ay gawain ng kaaway, eh di sa kaaway nga siya galing. Ganun naman talaga yun. Ang mabuting puno, hindi magbubunga ng masama. At ang masamang puno, hindi magbubunga ng mabuti. Sundan nyo. Eto, Ellen White left her readers in no doubt about the source of her writings. Sinasabi nga rito, ay hindi nag-iiwan ng pagdududa sa Ellen White kung saan galing yung kanyang mga sulat. Dalawa lamang ang posibleng pinanggalingan. Galing sa Diyos, no? Para patibayin yung pananampalataya ng iglesia, or hindi siya galing sa Diyos. Ganun lang kaliwanag. Kasi ang Diyos, God does nothing in partnership with Satan. Hindi nakikipag-partner ang Diyos kay Satanas. So namili na ho kayo, di ba? Pati doon sa librong yun. Hindi naman tayo sa author. Ang atin dito ay doctrine. Okay? Wala tayong personal na Minsan yung ibang kapatid kasi medyo na-excite lang. Kala nila, alam na nila yung sinasabi nila. Pero syempre, ating dalangin, mabuksan pa rin yung isip nila. O, balik tayo doon sa puntong binasa natin. Di ba? Dalawa lang yung pinanggagalingan or source na Ellen White, Diyos o kaaway. Hindi pwedeng parehong pagsamahin yan kasi sinasabi nga doon na ang Diyos hindi nakikipag-partner kay Satanas. 2 Korinto, Kapitulo 6. Anong mayroong pakikipag-alyansa o samahan? Pakikibahagi ang templo ng Diyos at templo ng Diyos-Diyosan.
si Belial at si Kristo. Walang bahagihan dyan. So it's either paniwalaan mong galing sa Diyos yung sinulat ni Ellen White o hindi. Katulad nung binasa natin. Si Great Controversy, page 234, about Jesuitism. Na sinasabi ng mga bagong litaw, o sabihin natin, iba luma, na walang kinalaman yung mga yan. Dinidemonize lang natin daw sila. See? Ang madali lang kasi talaga magdaldal, maliban na may maipakita kang katunayan. At yun ang mga pinapakita natin dito. Eto, pansinin nyo pa. Yung binanggit ko kanina, kasi hindi tayo nagbabase sa bibig lang. Eto, sabi ni Ginang White, pansinin nyo ha, lalo na doon sa ibang mga ministerial students na iba na mag-isip patungkol kay Ellen White. I do not write one article in the paper expressing merely my own ideas. They are what God has opened before me in vision. The precious rays of light shining from the throne. Hindi siya sumusulat ng isang artikulo sa papel para ihayag lang niya ang kanyang sariling isipan. Ito ay binuksan sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng pangitain. Yung liwanag na lumiliwanag mismo mula sa luklukan o trono ng Diyos. So yun yung punto. Hindi si Ellen White alam niyo yung sabi ng mga millennials, hindi siya nagbibida-bida. Yung mga sinulat niya, galing mismo sa liwanag mula sa trono ng Diyos. Lalo na kung mga isyong binanggit niya. Ay kagaya ng binasa natin kanina, hindi yun biru-birong usapin. So, dapat nating maintindihan yun, mga kapatid. Ha? Kaya ito, sa program natin, pinapakita ko po sa inyo yung mga mababasa yung mga katunayan. At papunta na ho tayo doon sa pinakatema natin. Ini-establish ko pa lang ho dito. Medyo binabagalan ko kasi at least para makaabot tayo sa sa dulo. Okay? So yun yung nais natin ipakita sa inyo. Ito pa, dagdag natin, sabi ni Ginang White. You might say that this communication was only a letter. Yes, it was a letter, but by the Spirit of God to bring before your minds the things that had been shown me. Maaari mo ikang sabihin na, hindi, ano lang naman ito, sulat mo lang naman ito eh. Oo nga, sulat, sabi ni Ginang White. Pero ang Espiritu ng Diyos, ay dinadala sa isipan mo yung mga bagay na ipinakita sa akin. Kaya meaning, yung sinusulat na Ellen White, pinakita ng Diyos. At yan ay dinadala ng banal na Espiritu sa isipan ng mga taong mapagpakumbaba at hindi nagsasalita na walang alam. Ganun yun eh. O ngayon, tuloy pa natin ha. Ito, ganda nito. Pakinggan nyo ito mga kapatid ha. Ito. In these letters which I write, in the testimonies I bear, I am presenting to you that which the Lord has presented to me. Kaya nga laging sa Lord, sa Panginoon lagi galing. Kaya yung nagki-question sa authority ni Ellen White, it's either tanggapin mo siya na galing sa Diyos o hindi. Dalawang bagay lang yan. Sipin mo yung ibang bago-bago nagmi-ministerial, although may mga kilala akong matatanda na mga ministro dati pa, hindi naniniwala na propeta ng Diyos Ellen White. Ministro dito. Di ba? Kaya dalawang bagay lang iniiwan ni Ellen White eh. Galing sa Diyos yung kanyang sinasabi, ginagawa o hindi. Yun lang. Kasi sabi nga, ang Diyos hindi nakikibahagi sa kaaway. Ganun o yun, mga kapatid at mga kaibigan. So, share lang po natin itong video at napapansin nyo yung boses ko ay talagang nilalabanan natin sa tulong ng Panginoon na hindi magasgas, no? Pray lang o para tuloy tayo at nangangalahati pa lang tayo. Eto. Tingnan yan, sabi ni Ginang White doon sa, kaya nga brother at yung ibang mga tapat na ministerial students at yung mga pastor, ang mga nakakausap ko, na talagang tumatayo pa rin sila kung anong meron talagang doktrina ng ating church. Kasi may mga bagong litaw ngayon na iba na ang doktrina. Ito sabi ni Ginang White pakinggan nyo. Kaya nga puro tayo basa rito eh. Pasensya, ako na rin ho kasi matagal na nagte-technical ho rito. Mas gusto ko yun para at least kahit nasa local church yung aking mag-ina, at least natutuloy ko yung aking ginagawang live streaming. No? Sabi ni Ginang White, when I send you a testimony of warning and reproof, many of you
declare it to be merely the opinion of Sister White. You have thereby insulted the Spirit of God. You know how the Lord has manifested Himself through the spirit of prophecy. Nung ipinadala ka ni Ellen White, kung pinapadalhan ka ng patotoo, ng babala at pagsaway, marami sa inyo ay sinasabing opinion lang ito na Ellen White. See? Noon pang kapanahunan mismo ni Ellen White, yung contemporary niyang mga kapatid, kini-question yung kanyang pagka-propetisa. Even Apostle Paul, di ba? Apostol Pablo din, kini-question yung kanyang pagiging apostol. Hindi kinikilala ng ibang mga kapatid. Pero si Pablo, matibay na nanindigan lang kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Meron talaga mga ganyan. Hanggang sa huli yan. Naki-questionin nila, no? Yung turo ng church at papabor sila sa Papa sa Roma. Gaya ng nabanggit ko nung mga nakaraan, bagong-bago pa lang ako sa pananampalataya noon, pero nagsisimula na akong magturo, mag-lecture. Bagong-bago. Hindi ko nababanggitin yung isang iglesyang napuntahan ko. Yung isang kapatid doon, after my lecture, dahil lecture ko, Daniel 7. Tumayo at sinabi, bakit mo tinutulig sa Papa sa Roma? May ginagawa ba sa yung masama yan? Noon pa ganyan na ho sila. Ano sabi dito ni Ginang White? Ha? Marami nagsasabi sa inyo na opinion ko lang yung mga sinasabi kong patotoo at babala at pagsaway. Kaya iniinsulto ninyo ang Espiritu ng Diyos. Alam naman ninyo na ang Panginoon ay inihahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Spirit of Prophecy. Ang Spirit of Prophecy, hindi si Ellen White. The Spirit of Prophecy is the testimony of Jesus Christ, the testimony of the Spirit of Jesus. Kala kasi nila, pag sinabi Spirit of Prophecy, si Ellen White lang yan. Nasa loob na palpak pa rin. Kapag ang sinasabi pala nung mismong mga kapatid na yung sinasabi lang na Ellen White ay opinion lang niya yon, iniinsulto ninyo ang banal na Espiritu. Iparating nyo ito mga kapatid, kaya sabi ko sa inyo, i-share nyo lang. Iparating nyo po ito. Noon pa ginaganyan na nila sa Ellen White, mga kapatid yan. Noong mga taong hindi nila alam na nagagamit na sila ng kaaway para tuligsain ang propeta ng Diyos. See? Mangi-insulto pala kayo sa banal na Espiritu. Kaya hindi pala kayo naniniwala na ang Jesuitism ay gagamitin ng Roma to her end para makamit yung kanyang misyon. Eto, sundan pa natin doon sa salitang conspiracy. The aim of the great rebel has ever been to justify himself and to prove the divine government responsible for the rebellion. To this end, he has bent all the power of his giant intellect. He has worked deliberately and systematically and with marvelous success, leading vast multitudes to accept his version of the great controversy which has been so long in progress. Ito ang tinutukoy ni Ginang White ay ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Ang layunin ng dakilang rebelde ay bigyang katuwiran yung kanyang sarili at patunayan na yung gobyerno ng Diyos ay responsable sa rebellion. Kaya nga ginamit lahat ni Satanas yung kanyang kapangyarihan at malahiganting karunungan, giant intellect. Ginamit ni Satanas yung malahiganti niyang karunungan. Siya ay gumagawa deliberately, and what's the next word? Systematically. Systematic. Mahusay si Satan. Kaya nga marami siyang nadadaya kasi systematic. Pansin niyo po yan. Deliberately and systematically. At meron siyang nangyayaring marvelous success. Naging matagumpay siya. Malakihang pagtatagumpay. Para akayin niya yung laksa-laksa. Vast multitudes, lubhang
karamihan. Para tanggapin yung sarili niyang version ng dakilang tunggalian. Nakita nyo? Dahil sa husay ni Satan, kahit mga miyembro ng bayan ng Diyos, naaakay niya. Napapalitaw ni Satan sa isip ng mga miyembro ng bayan ng Diyos na ang masamang puno, pwedeng magbunga yan ng mabuti. Kaya praise sila sa Papa sa Roma. Kasi mabuti yung kanyang ginagawa. Yan yung systematically na pinagmumula ng tagumpay ni Satan at maakay niya ang karamihan. No? Di ba? Salamat Brother Eller sa payo mo ha. Ginagawa naman natin yung mga salamat sa payo mo, no? Para umayos daw lalamunan. Ganun ako talaga minsan. Bihira lang naman akong dalawin ng lagnat-lak eh. Pero after ng lagnat, magaling na, yung boses naman yung pinipigil. Wala naman akong masyadong ubo talaga. Pero yun nga, pag-pray lang natin kasi yung kaway gumagawa talaga eh para pigilan tayo, no? So ngayon, eto. So si Satanas, nasa majority yung kanyang mga naakay. Ngayon, eto, sundan natin. For thousands of years, this chief of conspiracy, meron palang salitang conspiracy sa pinasulat ng Diyos kay Ellen White? Meron pala. Tapos sinasabi ng ibang mga kapatid, walang conspiracy? Yan yung sinasabi ko madalas, nasa tungki na ng ilong ninyo yung langaw, hindi pa ninyo nakikita. Anong gusto nyo? Kalabaw ang pumatong sa ilong nyo. Sa 1,000 taon na ika, no? Etong puno ng conspiracy. Has spam of falsehood for truth. Yan. Nagawa niya na ang kasinungalingan ay maging katotohanan. But the time has now come when the rebellion is to be finally defeated, of course. And the history and character of Satan disclosed. In his last great effort to dethrone Christ, destroy his people, and take possession of the city of God, the arch-deceiver has been fully unmasked. Ito na sa future to. But the point, kaya ko binasa ito, si Satanas, ang puno ng sabwatan, conspiracy. Therefore, sa Bible, sa spirit of prophecy, merong sabwatan, conspiracy, plano para maakay ang maraming tao sa kapahamakan. Ewan ko kung anong ebidensya hinahanap ng mga to. Again, balikan niyo mga kapatid, Matthew chapter 7 verse 15 and 20. No? Kaya ngayon yung sinasabi natin, hasain ang isip kasi pagka puro side issues ang gustong pag-usapan, magiging banso talaga at mahina ang mga isip. O ngayon, sabihin, ano lang yan ang binabasa mo lang, spirit of prophecy. Meron ba yan sa Bible na mga ganong prinsipyo ng conspiracy? Ay syempre, yun ang hinahanap natin, tingnan natin. Eto, tingnan nyo mga kapatid Eto, Galatia, Kapitulo 2, talatang 4. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na ipinasok ng lihim na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Ano sabi diyan? Meron palang mga hindi tunay na kapatid. Sodadolpos, no? Hindi tunay na kapatid na pumasok ng alin? Lihim. Kaya nga secret. Tapos sa hanapan mo factual. Papasok ng lihim tapos sasabihin, oy, umaamin kami, may masama kaming plano. Gaano pa kaliit yung magiging utak mo niyan pag puro ganyan ang titingnan mo. Ito mga kapatid, diretsahan nating sinasabi yung mga bagay at mga terminology yung ginagamit natin para ipaunawa sa inyo yung sinasabi ng Panginoon na paghasa ng ating mga
pag-iisip. Dahil pag hindi natin hinasa yan at maging focus tayo sa presentation ng three angels' messages, especially the third one about warning in receiving the mark of the beast in his forehead and in his forehand. Kapag hindi natin hinasa ng ganun, ano ang sabi ng Diyos kay Ellen White? Ang isipan ng mga miyembro ay magiging bansot, dwarfed, at enfeebled o mahina. Meron bang mga aamin? Kaya nga, lihim, infiltration sa mga kapatid. Nagdadamit tupa pero ang loob, lobong maninila. Kaya nga nag-cover, di ba? Hindi aamin. So paano mo malaman? Again, anong sabi ng Panginoong Yesus? Sa bunga. Meaning kung ang direksyon ng kanilang sinasabi ay iba sa itinuro ng Panginoon, iba sa pinaniwalaan ng iglesia, alam mo na, kaaway yan dahil ang masamang puno hindi magbubunga ng mabuti. Prinsipyo, di ba? Yan. Noon pa, ini-infiltrate maging mga iglesyang itinatag ng apostol na si Pablo. Mga hindi tunay na kapatid, di ba sa aklat ng Revelation, binabanggit din. Mga nagpapanggap na mga Hudyo. Kung tunay silang Hudyo, anyway, pag yung Hudyo, hindi lang sa laman, Hudyo sa espiritu, meaning mga masunurin sa Diyos. Nagpapanggap silang masunurin sa Diyos, kaya yun nga yung binasa natin din sa Great Controversy. Went about doing good. Principle, doctrine, ang pinag-uusapan natin, hindi personalidad na tao. See? At gusto ko lang natin laging mabanggit, di naman sabing mag-guide, maalalayan. Basta masabi natin kung ano yung totoo. Kasi ang banal na espiritu ang ating guide. Ang banal na espiritu lamang. Di ba? So meron ng mga ganitong uri kasi nga si Satanas ang pangulo ng conspiracy. Mas babaliwalain na lang ba natin na gano'n? Di ba? Kaya nga sila'y nagpapanggap. Meron bang nagpapanggap na umamin? May mga kriminal ba na umamin dyan sa bilibid na, yes, kami nga ang gumawa ng kasalanan? Kaya sabi ko sa inyo, may mga maaring mangilan-gilan kayo makita na umamin. Pero halos lahat, walang aamin na sila'y may kasalanan. Tapos hahanapin mo factual evidence. Kaya nga sain natin ang ating pag-iisip, mga kapatid, ha? So, ang purpose netong mga kampo ni Satanas na ito, no? Tiktikan yung kalayaan na taglay natin kay Kristo. Kasi nga babaguhin nila. No? Kaya nga sa takbo ng iglesia, sa Revelation, no? Yung 7 iglesia, tapos yung 7 tatak, mula sa kabayong puti, dalisay na doktrina ng Panginoon. Anong sumunod na mga pangyayari? 'Di ba? Naging pula, naging itim, at naging maputla. Pale. Kasi gustong wasakin ni Satanas yung kadalisayan ng iglesia. Ipalimot sa tao yung turo ng Panginoon. Natural. Papasok sila ng lihim para magawa nila yon. Bayan? hindi tayo nagagalit, mga kapatid. Walang ganon. Ito pa. Sabi ng apostol na si Pablo. Gawa 20. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga, anong sunod na salita? Kasamahan. Magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. So mayroong infiltration sa pamamagitan ng lihim na pagpasok. And then, anong sabi? Kaya nga ang banggit dito, saan lilitaw yung kaaway? Kasamahan din ninyo. Kasi yan yung punto ng lihim na pagpasok, infiltration. Because Satan is the chief of conspiracy. Nasundan nyo po. Ngayon, hindi na natin ipakita itong iba. Mayroon lang akong gustong ipapansin pa ho rito sa ating
pag-aaral na ito, no? Ito yung mga punto na dapat nating masundan, no? Although pinakita ko na yung iba rito. Ito, tingnan nyo. Sabi mismo ni Ginang White bilang babala sa ating iglesia. Sabi niya ho dyan, false doctrine is one of the satanic influences that worked in the church and brings into it those who are unconverted in heart. Men do not obey the words of Jesus Christ and thus seek for unity in faith, spirit, and doctrine. Mga maling doktrina ang isa sa mga impluensya ni Satanas na gumagawa sa iglesia. Sino iglesia to? Of course, the visible remnant church. Gumagawa ang doktrina ni Satanas, yung impluensya niya dito. Kaya nga dinadala yung watawat ng kaaway, ipasok sa loob at guluhin ang ating kalayaan kay Kristo. Ang ating natutunan, naturo ng Diyos na ipinagkatiwala sa ating iglesia. Merong mga players ang kaaway na gumagawa. No? Wala tayong tinutukoy siyempre, pero ano ang sabi uli ng Panginoon? Makikita saan? Sa bunga. Dahil lang mabuti o masamang puno, hindi magbubunga yan ng mabuti. So be consistent mga kapatid. Be consistent sa ating pananampalataya dahil malapit nang dumating ang ating Panginoon. At itong kayang-kaya na lasunin ni Satanas ay yung mga miyembro dito na hindi konvertido ang kanilang puso. Hindi sila konvertido. Anong ibig sabihin? Hindi nila iniiwan yung mga gawaing makasanglibutan. Natutukso pa rin sila saan? Pera. Natutukso sila sa babae. Natutukso sila sa maraming bagay dito sa mundo. Okay? Tapos gusto nila magkaroon ng unity. Anong uri ng unity? Saan? Di ba? So ingat-ingat mga kapatid, yan ang ating laging payo po sa inyo. Okay? O ngayon, eto. May papanood po ako at pakinggan yung mabuti itong video na ito. Okay, pakita ko po sa inyo na ito yung matagal ko nang nile-lecture. Ngayon, dito ko ipapakita sa inyo, ito yung setting noong 2008 pa. So nasa 15 years na po ito. 15 years. Sa Davos, no? Kaya ko binabalikan yung mga luma para maintindihan ninyo yung mga nagiging kaganapan ngayon since Second Vatican Council pa at pinupurso ito ng mga players ng Vatican. At itong nasa 21st century, itong sa ating mismong kasalukuyan, mga kaganapan na lang ito ng kanilang plano na sinasabi ng iba, nasaan ang factual evidence? Diba? Eto, pakinggan nyo si Pastor Rick Warren na isang tinuturing na father of evangelicalism. Pakinggan nyo mabuti. Ito nabanggit ko na ito noon pa sa inyo. Pero ito, mas maganda, marinig mismo ninyo sa kanyang tinig, yung kanyang sinasabi. Eto. Oh, come in. Right, good afternoon everyone, and welcome to what is a slightly different session for Davos, but one that I feel very passionately about, and I'm absolutely delighted that I've got such a distinguished panel of people who are going to, because I think this is in a sense quite an important thing. Yeah, okay, we agree with all these, but does about us. If you are a global business leader, you need to understand that the future of the world is not secularism. Anong sabi ni Pastor Rick Warren? You need to understand that the future of the world is not secularism. Ibig sabihin, hindi ito pangungunahan ng ating sanglibutan ng mga secular or mga political leaders. Tandaan ninyo, 2008 pa ito. Tuloy natin ha? Eto. It is religious pluralism. Ano yung mangunguna? Religious pluralism. Naalala ninyo nung nakaraang linggo lang, pinarinig ko sa inyo yung nangyari sa Kazakhstan last year, 2022, sa pangunguna ni Pope Francis.
patungkol dun sa final declaration about pluralism. Ano uli ang sabi ni Pastor Rick Warren? Ito, ulitin natin ng konti. Because I think this is, in a sense, quite an important thing, because there will be a lot of people who would say, yeah, okay, we agree with all these values, but why faith? Is that a softball question or what? I know that you can handle anything, so I'll give you that. First, I applaud Davos for having this session. And I applaud you for coming to it. It really says more about you than it does about us. If you are a global business leader, you need to understand that the future of the world is not secularism. It is religious pluralism. You may not like that, but you're going to have to deal with it. Come in. Sabi niya, you may not like that, but you have to deal with it. Kasi dito yung mga kaharap niya, mga business leader, kaya World Economic Forum, di ba? Ang future ika ng sanglibutan ay hindi secularism. Hindi pangungunahan ito ng political leaders, kundi ng religious pluralism o pagsasama-sama ng lahat ng relihiyon. Maring ito hindi mo ika magustuhan, pero wala ka na magagawa. Tuloy natin ha. Ganda nung kanyang pagpapaliwanag mismo eh. Tuloy natin. You need to understand that the future of the world is not secularism. It is religious pluralism. You may not like that, but you're going to have to deal with it. The world is becoming more religious, not less. The world is becoming more religious, not less. Bakit niya nasabi na ang sanglibutan natin ay nagiging relihiyoso at hindi pa bawas yan? Again, sa Second Vatican Council, ano ngayon sinabi mismo ni Jesuit General Arturo Sosa? Gagamitin ang dialogue para sa lahat ng relihiyon. 1965. And then, ito yung confident na binabanggit ni Rick Warren regarding sa religious pluralism. Parang nakikita na ang ganda ng script. Nangyari talaga. O ngayon, tuloy pa natin. Ito. The myth that as education rises, religion would go down is that literally a myth. And if you happen to be in a country where either houses of worship are not strong, you have no idea of the vitality of faith around the world and see how influential it really is. There are major problems on our planet. I call them the global giants. They affect not millions of people, but billions of people. Yan. Dito sinasabi nga niya, yung mga malalaking suliranin sa ating sanglibutan na apektado ang maraming mga tao. At doon sa una niya mga binanggit, dito lang ay pinapakita yung gagampanan ng relihiyon, ng religious leaders. Pandemic diseases. Pandemic diseases. Oops, ba't nawala? Ano nangyari? Wait lang ha. It's going to happen. Now, I've been coming to Davos for some time, and we always talk about partnerships. And I'm in favor of partnerships. But we've been missing the third leg of the stool. When we talk about partnerships at Davos, we basically talk about public and private, or public being government and non-government organizations, and private being the for-profit organizations. A one-legged stool will fall over, and a two-legged stool will fall over. You have to have three legs. And the third leg of the stool are the people representing faiths on this stage and others. It is the faith component. Government has a role that only government can do. Profit has a role that only profit can do. And churches and mosques and synagogues and temples have a role that only they can do. There's some things that churches have. Let me just take my own faith as a Christian pastor. Let me give you some things that government or business will never have that the church has. Number one, we have universal distribution. I could take you to 10 million villages around the world, and the only thing in it is a church. Forward natin. Nations, it's in 1,000 more people groups than the UN.
It is the only truly global organization. So we have universal distribution, and we have used this in disaster relief very effectively. Either of healthcare, commitment of volunteers to faith. None, ever. You need to understand that as a business leader. The third thing that we have is we have local credibility. Last year I did a world tour where I did 46,000 miles. Yung sinasabi niya nga dito, yung credibility na pagka pinag-usapan yung mga leader sa relihiyon, no? Ituloy lang na muna natin, ha? They're there in the seasons of life. They care for the sick. I don't have to share your motivation, and you don't have to share mine for us to work on things like poverty, disease, and illiteracy and things like that. Motivation. I don't have a problem with political motivation, helping people get well. They like your country, fine. You may have a profit motivation. You may be a pharmaceutical and say, we're going to make drugs, 3 legs of the stool, and how to work with churches and mosques. I'll end with this story. In last December, I was asked by President Bush to be the closing speaker at the Global Summit on Malaria. And I said, here are the 3 hospitals, and I pointed them out on the map everywhere. I said, here are the 726 churches in this province. If you're sick, let's say you have AIDS, where would you like to get your ARVs? After it was over, Melinda Gates came up to me. She says, I get it, Rick. Houses of worship are the distribution center for all we need to do. And that's what we need to partner on. It's not going to happen any other way. Wait lang. On this planet, there are about 20 million Jews. Yan. There are about 600 million Buddhists. There are about 800 million Hindus. There are over 1 billion Muslims. And there are 2.3 billion Christians. If you take people of faith out of the equation, you've ruled out 5/6 of the world. Diba, binigyan niya ng figures yung iba't ibang relihiyon like Buddhist, Islam, even Christianity, so on and so forth, no? Kapag inalisikan natin ito, halos 5 sa 6 ang mawawala. Ang purpose, yun nga, para maayos itong nangyayaring krisis sa ating mundo. So ang point niya sa 5 out of 6, binubuo ng karamihang religious leader ang magbibigay ng solusyon sa problema sa ating sanglibutan. Yun yung pinupunto niya dito. That's why religious pluralism, not secularism. Di ba? Yun yung sinasabi niya mangunguna. And if we only leave it up to secular people to solve these major problems, kung iiwan lang daw natin sa mga secular people na para magbigay ng solusyon dito sa matinding krisis sa mundo, ano sabi niya? it isn't going to happen. It is not going to happen. Hindi mangyayari yun. See? Kung dito lumalabas parang propeta si mismo si Pastor Rick Warren. Dahil ngayon nga, yan ang nangyayari. Di ba nga yung Laudato Si ni Pope Francis, yan yung pinopropose na sundin, sabi mismo ng Amerika. Para dito sa crisis ng climate crisis na hindi nga naintindihan ng iba, lalo na dito sa ating mga kasama, na ang nasa loob ng Laudato Si ay walang iba kundi ang pag-propose ng isang araw na kapahingahan pang buong mundo. Yan yung hinihintay nating National Sunday Law. Hindi naman sa hinihintay natin, kundi yan kasi ang mabigat na katuparan ng prophecy dahil once na na-declare na yan nationally, magkakaroon na ng malaking issue at mabilisan, no? Na pagkaunawa sa nagaganap sa mundo, it is because of the loud cry or lateran power. Mangyayari yan mabilis lang. Ayon sa sinabi ng Panginoong Hesus. And then, kapag naliwanagan na ang lahat dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ibubuhos ng una sa 7 salot. At yun na nga, ang pagdating ng Panginoon ang kasunod dyan. Kaya yun yung punto kung bakit nabanggit natin na hinihintay dahil yan mismo, kumbaga, ang isa sa malalaking katuparan ng prophecy before Jesus comes. At yun ang hinihintay natin pagdating ng Panginoon. At hindi ho tayo takot
Hindi tayo paranoid. Ulitin ko, yung mga kapatid na matibay ang paniniwala diyan sa eschatology natin, yan yung mga kapatid na mapayapa at nagagalak ang kanilang puso. Hindi paranoid. Gaya ng bintang at sweeping statement. Ewan ko sino nagsabing nung point na yun. Ha? Tuloy natin. Now, I've been coming to Davos for some time, and we always talk about partnerships. And I'm in favor of partnerships. Yan na nga. Andun lang muna. Medyo mahaba pa yan. Kinuha lang natin yung mga punto doon na pinatutunayan niya, pangungunahan ng religious leaders. At yun na nga ang naganap ngayon, lalo na sa final declaration na pinangunahan mismo ni Pope Francis. At yun na nga, at sila ang tinuturo ng the most powerful nations in these very last days, which is none other the United States of America. Okay? Tuloy natin sa susunod na atin pong naisipakita para mapakita po sa inyo yung pinakapunto ng atin pong pag-aaral na ito. Ngayon, etong naganap na ito, lalo na sa pagsasama-sama ng lahat ng relihiyon, no? Ito mismo ang binanggit ni Ellen White, no? Noon pa sa prophecy na isulat mismo sa The Christ Collection. Sabi dito, in these last days, false teachers will arise and become actively zealous. All kinds of theories will be presented to divert the minds of men and women from the very truth that defines the position we can occupy with safety in this time when Satan is working with power upon religionists. Ano yung ginagamit ni Satan para gumawa siya ng kanyang kapangyarihan? Saan? Religionists. Ano ang sabi ni Pastor Rick Warren? Ang pwedeng makatulong ng malaki sa pag-solve sa krisis sa mundo ay ang religious pluralism. Ito yung pagsama-sama ng lahat ng relihiyon. At noong 19th century, sinabi mismo ni Gilang White, Satan is working with power upon religionists, leading them to make a pretense of being righteous but to fail of placing themselves under the guidance of the Holy Spirit. Pinapangunahan nila ang buong sanglibutan at nagpapakita bilang mga matuwid pero mabibigo sila na ilagay yung kanilang sarili sa pangangasiwa ng banal na Espiritu. Kasi nga sarili nilang mga devising, sarili nilang mga pagpaplano na hiwalay sa plano ng Biblia yung kanilang ginagawa. Okay? Eto, may papakita pa tayo rito. So ito na nga. Gusto kong ipapansin ito na matagal na nating naipakita ito. Ayan. Ito yung binabanggit pa sa Second Vatican Council sa pamamagitan ng dialogue. At ito nga, nagsama-sama yung malalaking grupo ng relihiyon sa paganism. Siyempre, sakop na dyan ang Buddhist, Islam, so on and so forth. And then, Apostate Protestantism, and then Roman Catholicism. At ito nga, sabi dyan, peace and fraternity. Yan na nga yun. The path to fraternity. Sang-ayon kay Jesuit General Arturo Sosa. Andyan lahat Na yung mga pinagplanuhan noon pa, ngayon mismo sa ating kapanahunan, kitang-kita ng ating mga mata, naganap na. At patuloy na nagaganap. Ito ay October 20, 2020 lang ito. At sinasabi dyan, yung isang blasphemy, no one is saved alone. Wala daw naliligtas na nag-iisa. Ang usapin ng kaligtasan sa Biblia, personal, individual. Hindi corporate. Sa kanila, dapat sama-sama tayong lahat. Yan. Yan ang pinupuri ng ibang mga kapatid. Yung magagandang plano na ginagawa ngayon ni Pope Francis. Kaya ingat mga kapatid. Yan lagi ang ating nais ipapansin sa inyo. Mag-ingat kayo. Sabi sa Great Controversy, the Protestants, eto, yung protestante sa bansang Amerika. Mga protestante. And again, I will say apostate. Dahil sabi nga ni Anglican Bishop Tony Palmer, the protest is over. Nangyari ngayon Ay abutin ang mga protestante ng Amerika yung kanilang mga kamay, iuunat ito para abutin ang kamay ng spiritualism. Ito na nga yung paganism. At ngayon, abutin din nila ang kamay ng Roman power o Roman Catholicism.
At sa ilalim ng pangangasiwa ng threefold union, itong Trinity dito sa sanglibutan na nagkakaisa. Again, paganism, apostate Protestantism, and Roman Catholicism. Itong bansang ito, which is America, will follow. Susundan nila yung bakas ng Roma para yurakan ang kalayaan ng konsensya. Yun ang target. Civil and religious liberty on target. Yuyurakan nila ang karapatan ng bawat konsensya. May nakita ko rito tanong from Brother Tim Cools. Yung SB 1869, Bro Melvin, anong masabi natin dyan? Ayan nga, yung patungkol sa gusto nilang gawing mandatory ang vaccination. Yan yung pattern ng pagyurak sa kalayaan at karapatan ng bawat individual na piliin nila yung gusto nilang gawin. Yan, nakapila yan sa Senado ng ating Pinas. Kasi dito lang naman, susunod lang naman yan sa patakaran ng buong mundo. Tandaan natin, third world country lang ito. Third world country lang ang bansa natin. Ang magpapatupad ho kasi nito, buong mundo. Patungkol dito sa mga isyong pinag-uusapan, sana man lang magkaroon ng dignidad yung ating mga mambabatas na huwag itong ipilit. Kasi niyuyurakan na ninyo pag pinilit nyo yan na isabatas ang mandatory vaccination. Sipin mo, pakikialaman nila yung pati pagpili mo kung makabubuti ba yan sa iyo o makasasama. Ang pamimilit o pagyura sa konsensya ay pinapangunahan ng espiritu ng dyablo. Kaya doon sa ibang mga kapatid na pinipilit yan sa ayaw, ang espiritong nakukuha ninyo sa dyablo. Kasi nga, ang mismong posisyon ng ating administrative committee since 2015, karapatan ng bawat individual kung magpabakuna sila o hindi. Yan. Darating uli ako dyan kasi yung libro talaga na yun, grabe yung hindi nila nalalaman yung kanilang sinabi doon sa mga puntong yun. Hindi nila maintindihan kung ano yung official stand ng pinag-uusapan. Yung technicalities ba? Kaya nga yun sabi ko kanina, ano ba yan? Walang nag-edit ba dyan? Di ba wala man lang nakapansin doon? Etong pinakita natin sa inyong pagsasama-sama ng mga ito, itong tatlong malalaking ito, the Trinity on this earth para labanan ang Trinity ng langit, yuyurakan nila yung karapatan ng bawat konsensya. That's why civil and religious liberty on target. Yan ang ating binabanggit kanina. Yan yung ating pinag-uusapan sa atin pong paksa. At may paipapakita po ako sa inyo na mga video na gusto kong iparinig po sa inyo para lalo na tayo magkaintindihan dito. Eto. Diyan sa sinabi ni Ginang White, papakita ko pa itong punto na ito. Eto. Tingnan nyo mabuti po ito. Sabi rito ay ganito. Protestants will throw their whole influence and strength on the side of the papacy. By a national act enforcing the false Sabbath, they will give life and vigor to the corrupt faith of Rome, reviving her tyranny and oppression of conscience. Isa-isahin ko po ulit. Yung protestante ibibigay nila yung kanilang buong impluensya at lakas sa panig ng kapapahan. Sama na dyan yung iba nating kapatid. Ibibigay nila yung panig sa kapapahan. Kasi walang masama sa ginagawa ng Papa sa Roma ayon sa kanila. Kaya itong mga kapatid na nag-iisip na walang ginagawa ang Papa sa Roma, yan yung mga kapatid na naniniwala na ang masamang puno ay magbubunga ng mabuti. Kaya ingat mga kapatid, huwag kayong magpa-impluensya sa pamamagitan ng pambansang batas para isabatas. Ipatupad ang huwad na Sabat. Bibigyan nila ng buhay at lakas ang korap na pananampalataya ng Roma at binubuhay nila ngayon yung kalupitan at pagyurak sa konsensya. Civil and religious liberty on target. At yan ang hindi nila nakikita sa Laudato Si. Nandyan, nakabalot, magbasa.
In the movements now, can you imagine? 1911 to ha. In the movements now in progress in the United States to secure for the institutions and usages of the church the support of the state, Protestants are following in the steps of papists. Nay, more, they are opening the door for the papacy to regain in Protestant America the supremacy which she has lost in the old world. Sa galawan na nagaganap ngayon sa Amerika, sabi ito noong 1911 pa, sa paggamit ng simbahan sa suporta ng gobyerno, yung mga protestante ay sumusunod sa yapak ng papa. Binubuksan nila ang pintuan para sa kapapahan para maibalik niya yung kanyang supremacy na kanyang naiwala doon sa matandang sanglibutan. Ayan. See? So yung pagbubukas noon ng supremacy, ngayon, palakas na ng palakas. Ano nga ulit ang plano ng Jesuitism? To overthrow Protestantism and to reestablish the papal supremacy. Tindi ano ho? O ngayon, eto'y kasalukuyan. Paparinig ko po sa inyo ang video at ito'y mula mismo sa representative, no, sa European Parliament, Christine Anderson. Ano nga ang title ng video na ito? Pakinggan nyo po ito, ha? You might not be aware, but the abolition of democracy by the global elites. Maaring hindi nyo napapansin, you might not be aware that the abolition of democracy by the global elites. See? Kaya nga binanggit natin sa ating tema, church or religious, no, and civil liberty on target. Itong politiko, for example, itong particular na si Christine Anderson na representative sa European Parliament. Ito kaya gumagawa lang ng kwento? Ito kaya ay bahagi lang ng conspiracy theories ayon sa ibang mga kapatid? Ito ba'y walang alam? Of course not. Alam na alam nila yung kanilang sinasabi dahil yan ang nakikita nila. Pakinggan nyo ha. Eto, tuloy lang natin. Ulitin natin. You may not be aware, but the abolition of democracy by the global elites continues. On March 3rd, the EU Commission was authorized by the Council to renegotiate the treaty with the World Health Organization on behalf of the members. Wait. Yung EU ay may ginagawang pag-uusap dahil dito sa nabanggit, Brother Tim Coles, na World Health Organization. Anong kinalaman ng WHO? Ng World Health Organization dito sa abolition of global democracy? Eto. EU Commission was authorized by the Council to renegotiate the treaty with the World Health Organization on behalf of the member states. Under the guise of improving global pandemic response, under the guise of improving, nasa ilalim ika ng, pag sinabing guys, yun yung sinasabi. Di ba may word na disguise? Under the guise of improving response sa usapin ng crisis pandemic. Ulitin natin. Mas maganda, may isa-isa natin. Under the guise of improving global pandemic response, the plan... Under the guise to improve or improving global pandemic response? Bakit kaya? Under the guise of improving global pandemic response, the plan is to allow the WHO to seize executive governance power. Papahintulutan, may planong papahintulutan ang WHO na gawin niya yung gusto niyang gawin dahil bibigyan siya ng kapangyarihan ng government. Magde-decide siya ng sariling desisyon para magkaroon ng maayos na global pandemic response pag sakaling dumating uli ang panibagong pandemic. Ulitin nga natin.
of improving global pandemic response. The plan is to allow the WHO to cease executive governance. Wow. I-allow ang WHO to seize power. Pandemic response. The plan is to allow the WHO to cease executive governance powers of the member states in a case of a pandemic. Granting governance powers to non-elected body is the exact opposite of democratic recourse. Isipin nyo, hindi sila elected. Yan yung sinasabi nga niya eh. Tapos ibibigay ng mga elected people sa mga non-elected people yung ganong uri ng kapangyarihan. Isipin nyo yan. And takes away any possibility for the people to hold officials accountable. This amounts to no less than disenfranchising the people. We, as elected representatives by the people, for the people, must not allow this to happen. Oh. Tayo mga pinili, mga binoto, mga nakaupo dyan sa gobyerno, huwag nating payagang mangyari yon. Naibigay ang kapangyarihan, ito yung ang plano ngayon eh, na manguna ang WHO, meaning kung anong gusto niya. Di ba ang gusto nga ng WHO, mandatory para sa lahat kapag merong pandemic, ang to vaccinate people. Ito na yung oppression eh. Kaya nga ito ang title nito ni Christine Anderson ay Abolition of Democracy by Global Elite. Ito yung mga elite, mga matataas na tao, mga mayayamang tao sa buong mundo na may mga plano. Siyempre, walang pangalan. Tatanungin na naman ng iba, saan ang factual evidence? Grabe di ho ba? Nasa tungkay na ng ilong, di pa nakikita. Eto, tuloy natin. The people. We, as elected representatives by the people, for the people, must not allow this to happen. I am imploring you, do what you were elected to do. Look into this and protect the rights of the people. Look into this and protect the rights of the people. Eto, kumbaga umahanga tayo sa mga ganitong uri ng politiko na hindi lang pag-grandstanding o hindi grandstanding o pasikat ang habol. Ang gusto nilang proteksyonan, mamamayan. Kaya nga sila nandyan eh. Kaya nga yan yung madamdaming panawagan itong European na representative na ito sa European Parliament. Meron silang intel. Alam nila yan, hindi yan chismis. Gaya ng pinapalabas ng iba. The people you were elected by to act in their best interest. Oh. Kaya kayo inelect dyan para umakto para sa kapakanan ng bayan. Hindi yung puro pasikat. Kahit dito sa Pilipinas, ganyan nangyayari. Sipin mo, nakarating pa yung bill na yan para i-mandate yung vaccination. Di ba naman mga espiritu ng diablo? Ipipilit mo yung ayaw ng iba na gawin nila sa kanilang sarili. Inaalisan mo ng karapatan. Yung tao na piliin. Yung dapat niyang piliin, na yan naman ay nasa ating konstitusyon. Nasa konstitusyon natin. Hindi natin pwedeng yurakan yun. Pero dahil dito sa pagbukas ng pintuan ng mga religionist na pangunahan ng Papa sa Roma, ang mga nagaganap dito sa mundo, kaya nakikita na natin, naaamoy natin, yung kanyang espiritu during the Dark Ages. Yan yung sinasabi natin that itong religious and civil liberty on target. Again, para ito sa mga madaling makalimot. Sa final declaration na sinabi mismo ni Pope Francis last year sa Kazakhstan, pinanood ko sa inyo yung video, anong sabi niya? Hindi dapat paghaluin o paghiwalayin ang church and state. Yun yung masamang nangyari during the Dark Ages na magkasama ang church and state. Nasa plano nila, di ba? Kaya nga itong mga nangyayari ngayon, yan ang nasa biblical prophecy, revelation, at sa spirit of prophecy. Yung iba kasi nagpapanggap lang na naniniwala sa spirit of prophecy pero ang totoo hindi. Di ba? Tuloy natin.
you were elected by to act in their best interest. And to all the people in Europe, I would like to say, start acting now. Write to your MEPs. Let them know you will not tolerate to be stripped of your rights to democratic recourse. Let them know that any MEP supporting this or voting for this will not ever get your vote again. You, the people, you are... Yun. Kita niyo yun? Nakikita ho ito ng mga tao na ang kanilang damdamin ay maglingkod mismo sa tao at hindi magpasikat. Hindi yung kung ano yung popular doon sila para mga hunyango. Dahil ba popular ang issue ng Laudato Si at climate change, doon kayo? Yun yung aking concern talaga sa mga kapatid. Kaya ingat mga kapatid ha, sa pagtangkilik ng anumang mga kwento sa inyo na walang ebidensya from the Bible and spirit of prophecy. Naghahanap sila ng factual evidence pero sila hanggang bibig lang. Di ba? Hindi nga nila maintindihan anong uri ng evidence ba ang dapat natin kilalanin. Ang iniisip nila, ang kriminal aamin sa krimen. Ganun sila mag-isip. Nagiging katawa-tawang nangyayari. Yun yung punto, mga kapatid, na atin hong naisip parating sa inyo sa pagkakataong ito. You might not... Diba? Eto ngayon, mga huling punto na babasahin natin. Wait lang ha. Titingnan ko lang dito. Yung mga huling punto na nais ko pong Mayor Adam, ipakita sa inyo. Okay. Wait lang ha. Eto yon. Etong nangyayari ngayong climate crisis kasi, eto yon. Binabanggit na rin ito sa writings na Ellen White, itong gagawin ng mga tao sa mundo. Eto. Pansinin nyo po yan ha. Pag binasa nyo ito ng buo, itong upward look, ang unang binanggit doon ay yung panahon ni Noe. Okay? Ayan naman yung page 88 yan. Yung nasa unahan yan, sinasabi na Ellen White, yung panahon ni Noe na ginamit ng Diyos yung alin? Tubig para lunurin ang masasama. Ngayon, tinuloy dito. Bago dumating si Kristo, itong gagawin ni Satan. Satan is seeking to lead men in positions of trust to seek the regeneration of the world by plans of their own devising. These men desire to be reformers, but they fail because they do not work in Christ's lines. Can they reform others when they cannot reform themselves? So ang tinutukoy dito, na gagawin ni Satan, bago dumating ang Panginoong Hesus. Okay? Anong sinasabi rito? Pangungunahan ni Satanas ang mga taong nasa posisyon of trusts para gawin ang regeneration of the world. Pag sinabing regeneration, pagsasaayos. Ayusin muli. Panatilihing maayos ang sanglibutan. Aba, galing talaga sa Diyos ang sinasabi ni Ellen White dahil ito nga yung mga pagsasaayos ng mundo dahil sabi sa Laudato Si, it is our common home. Again, sa ibabaw, walang masama. Pero titingnan natin kompleto ang atin pong pagkaunawa sa buong nangyayari sa mundo na itong mundo natin papunta na talaga ito sa kawasakan. At ang Diyos naghahanda ng bagong langit at bagong lupa. Yun yung plano niya. Pero ang plano ng kaaway, dito tayo sa mundo. Regeneration of the world, may plano sila na sarili nilang gawa. Tapos ito ikang mga taong ito, nagnanais na i-reform ang sanglibutan, pero nabigo sila, dahil hindi sila gumagawa ayon sa linya ni Kristo o ayon sa plano ng Panginoong Hesus. Pwede ba nilang baguhin ng iba samantalang yung sarili nila hindi nila nababago? Siyempre. Paano nila mabago sarili nila? Wala sila kay Kristo. Nandun sila sa plano ni Satanas na i-regenerate ang sanglibutan. So nakikita na ninyo? Ito yung bigay ng Diyos bilang light sa bayan, sa remnant church para i-share sa iba. Di ba? Hindi tayo nagkukulang sa mga katunayan mula sa Biblia. Pero wala pa rin. Ang iba, sunod pa rin doon sa mga ginagawa ng taga-sanglibutan. Okay?
O kaya ito, may ipapakita po ako sa inyo dito bago tayo magtapos. No? May ipapakita ako rito. Ito. Sa ating usapin, religious and civil liberty on target, nakahula nga ito dahil nga dito sa regeneration of the world, no? Na pangungunahan ng kaaway ayon sa sinabi ng Diyos. Kay Ellen White, no? Kasi maraming naliligaw sa nagaganap ngayon eh. Pero ang hindi nila naintindihan na yung ginagawa ngayon, patungo ito sa pagyurak sa ating kalayaan. Liberty of conscience, which has cost so great a sacrifice, will no longer be respected. In the soon coming conflict, we shall see exemplified the prophet's words. Yung kalayaan ng konsensya, no, ay hindi na irerespeto yan. Kaya nga ito, nakaamba ito, no? Etong persecution. Ginagamit ang mga makapangyarihang institusyon ng mundo, lalo na sa uri ng gamutan, no? Na gusto nila pasunurin ng tao whether you like it or not. Paghiurak yan sa kalayaan ng konsensya. At ito sa Amerika, very open sila, mga politiko na sabihin na hindi na kailangan na paghiwalayin pa ang civil, yung church and state. Hindi na kailangan paghiwalayin. Yun din ang sinabi noon ni former Chief Justice ng United States of America na si William Rehnquist na ang separation of church and state ay kailangan ng i-abandon kasi useless. Yun ang mga words na sinabi niya. Useless. Kailangan bitawan. Bakit ganun ang pananalita nila? Ano nga sabi doon sa Great Controversy from page 234? They will shape the policy of nation. Ano dati yung posisyon ng Amerika sa kanyang pagtayo mismo na napakaganda? Separation of church and state para bigyan ng protection ang kanilang mamamayan na sambahin yung gusto nilang kilalaning Diyos o sasambahin at paniniwalaan. Meaning, sa pagtatayo ng Amerika, ang kanilang konstitusyon para bigyan ng proteksyon ng tao. Pero ngayon, ano na ang sinasabi? Nung mga inihalal at itinatalaga sa pwesto. Na supposedly, itong mga inihalal at itinalaga sa pwesto ay dapat sundin yung kanilang pinanumpaan. Na susundin at ipapatupad namin ang aming konstitusyon. Pero sa halip na ipatupad yon, tinutulig sa mismo nila yung kanilang konstitusyon na kanilang sinumpaan na kanilang gagampanan. Isa sa example ko nga ay si Chief Justice William Rehnquist. Chief Justice, tapos sasabihin mo na ang konstitusyon ng Amerika ay useless at kailangang bitawan. Ano nga ang sabi? They will shape the policy of nation. Sinong they? Walang kinalaman yung Jesuitism. Sabi ng ibang kapatid. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Sa bunga makikilala ninyo sila. Meaning kung anong naging end result, yun yung nasa likod. Eto, pakinggan nyo yung mga susunod nating ipapakita. Eto. Naging viral ito. Na yung mayor mismo sa New York, eto ang sinabi niya. Pakinggan niyo po ito. Mayor Adams coming under fire for comments he made today that appear to oppose the separation of church and state. Kita niyo? Yung mayor ng New York, si Mayor Adams, under fire. Binanatan siya ng, siyempre, ng mga American people kasi alam nila yung kanilang konstitusyon. Bakit? Ang sinabi ni Mayor Adams ay yung patungkol sa separation of church and state na hindi na kailangang i-separate. Ito, pakinggan nyo ulitin natin. Morgan Mackay in the newsroom with details of exactly what the mayor said this morning. Morgan. Stephen and Tasha, look, if you've been listening to the mayor's comments for a while now, he's been very open about his Christian faith and said around this time last year that God told him to become the mayor. But his comments recently have gone a bit farther. And today he seemed to push back on the idea of separation of church and state. Don't tell me about no separation of church and state. State is the body, church is the heart. Yan yung philosophy niya. Church is the body, state is the heart. Ulitin nga natin yun. Matindi yung kanyang philosophy. Separation of church and state. Don't
Don't tell me about no separation of church and state. State is the body, church is the heart. You take the heart out of the body dies. Baliktad nga lang nasabi ko. Church is the heart at yung state is the body. Alisin mo yung puso sa katawan, natural mamamatay yung katawan. So kailangan hindi paghiwalayin ang church and state. Isipin mo yung politikong ito ha. Tingnan nyo, yun yung bunga na pinag-uusapan natin. Bakit tinutuligsa nila yung kanilang konstitusyon na pinanumpaan nila, di ba, nung na-elect siya, nanumpa siya, nasusundin ko ang ating konstitusyon, ipaglalaban ko ito, bla bla bla. Di ba ganun yun, pag nanumpa ang isang nahalal o itinalaga na lingkod ng gobyerno, ipagtatanggol ang konstitusyon. Pero ngayon, binanatan niya yung konstitusyon. The First Amendment of Separation of Church and State. Tanong ko sa inyo, bakit mainit ang usaping ito ngayon? At bakit hayagan na sinasabi ito ng mga itinalaga o maging politiko sa bansang Amerika? Again, sabi sa Great Controversy, the Jesuits will try to shape the policy of nations. Sa bunga, makikita ninyo ito. Makikilala nyo ito dahil sa bungang nagaganap. Di ba? Papacy and America in Revelation chapter 13 is very antagonistic to each others when it comes to principle. Bakit? The sea beast in Revelation 13, yung hayop na galing sa tubig, yan ay kombinasyon ng church and state. Yung land beast, yung kordero, no, na galing sa lupa, yan yung America na separation of church and state. So, antagonistic, magkalaban yan. Pero at the end, sabi nga sa verse 11, the Lamb will speak as a dragon. Magiging pareho na yung espiritu niya ng dragon. Ano nga ang dragon? Oppression. Yuyurakan ng iyong karapatan. Wala kang kalayaan piliin yung gusto mong piliin. That is the spirit of the dragon. That's why sinabi ko kanina, na itong panukala na nandyan, nakapila sa ating Senate, na gawing mandatory ang vaccination, diabolic ang spirit niyan. Pagyurak yan sa karapatan natin, napiliin yung gusto nating gawin. That is the spirit of the devil. Yan po ang sinasabi natin. At ito ngayon, magkay sa bansang Amerika, gusto na nilang pagsamahin ng church and state. Bakit? Sino nagsabi nitong 2022 last year sa Kazakhstan? Pope Francis himself. Ang church and state, neither to be mixed or to be separated. Sipin mo, double tongue. Gusto niya pa kayong guluhin. Ang church and state hindi kailang paghaluin or paghiwalayin. Ba't mo pagagamitin yung word na paghaluin? Hindi naman talaga pinapaghalo ang church and state. Gusto mo lang sabihin yung ikalawang punto na o paghiwalayin. Yun ka na lang. Kasi pag sinabi mong hindi paghiwalayin, hindi pagsamahin nga. Ganun kasimple. So yan makikita ninyo mga kapatid na yung tema natin sa hapong ito at masusundan pa ito. Marami pa tayong ipapakita po sa inyo. Tuloy lang sa aral. Huwag kayong magpabagabag doon sa ibang mga kapatid na ibang takbo ng isip. Wala sa Bible, wala din sa Spirit of Prophecy. Feeling nila nagpapakatalino pero ang totoo, kapos sa kaalaman. Ingat kayo doon. Kasi, again, ang sabi nga ng Bible at ng Spirit of Prophecy, hasain ang ating isipan. Lalakas yan. Titibay yan. At hindi magiging gaya ng bansot at mahina. Lalakas ito. Kaya nga fortification of the mind. So, the church, the religious and civil liberty on target, darating yan. At hindi natin ikinatatakot yan. Nandiyan ang Panginoon. Ang Panginoon, sabi sa Daniel chapter 12, si Miguel Arcangel, tatayo para sa kanyang bayan. Kaya nga, yung ating doctrine ng ating church, lalo na sa eschatology, matibay po yan. Pero pinipilit ng kaaway na ito'y alisin. Pinipilit ng kaaway na ipalimot sa bayan. That's why, sinasabi nga, Satan is diverting our focus away from the third angel's message to side issues that will make your mind dwarfed and feebled. Inaalis ng kaaway ang atensyon sa pangangaral ng ikatlong mensahe ng sinugong anghel patungo sa mga minor issues, sa mga maliliit na usapin. Doon sila nagtatalo.
no? Para maging maliit ang utak, dwarf at enfeebled, mahina. Huwag niyong hayaan mga kapatid. Huwag niyong hayaan na pahinain at paliitin ang inyong pag-iisip. Tingin tayo sa unahan, ang ating Panginoong Hesus, nangungusap sa pamamagitan ng testimonies in these last days. The spirit of prophecy na nagbibigay guidance sa bayan ng Diyos para ang miyembro ay maitawid. No? Pag dumating ang panahon ng kabagabagan, maitawid tayo patungo sa refuge at sanctuary ng Panginoong Hesus. Kaya ang mga may kaalaman sa ganitong pangyayari sa huling araw, mapayapa at masasaya. Huwag kayong maniwala ng mga paranoid. Maring may iba ganon, pero ito ay prinsipyo ng ating iglesia na pinanghahawakan yung ating doktrina, masasaya tayo at mapayapa sa atin pong ginagawa. Okay? Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong gabay sa programa. Salamat sa banal na Espiritu na nangasiwa po sa amin at pagpalain ng lahat ng mga kapatid at mga kaibigan na sumubaybay. Harinawa ang bendisyon ng langit at ang pakikisama ang patuloy ng Santong Espiritu at proteksyon ng inyong mga piling anghel ang maranasan ng bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.